Clean, instant galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean, instant galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho to our macaroni salad, hi-ho with Our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Josemarie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Hi, I'm Tina Javier, sales head. Pirmi ko nagabisita sa sites ug nagamiting sa mga clients maong I need to look good and feel good. I'm into vegan lifestyle ug hilib sa bukog martial arts. For me, it's a different type of wellness. Dungag paana ang gisaligan na kong MX3 coffee. It's my choice of coffee. Na vitamin C, calcium, low acid, and cholesterol-free. Maong forever na akong pagsalig sa MX3 because with MX3, I can be MX-ordinary. Bago, mukaon, do the life boy. Inig humanog biyahe, do the life boy. Maski unsay gigunita. Ang kuna, ang world-class ka proteksyon kontra sa pipila kakagaw. Bagong life boy nga sabon nga naay value pack. 1650 SRP ra. ACS Kwarta Extravaganza. Iyan na ang tsansa ninyong makadaog sa daghang papremyo sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ibang hatag nationwide. Tax-free! Kada simana, sugod Septembre, doon na higayong makadaog sa cash ug gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug sa RMN ug IFM stations nationwide. Aron makaapil, isulat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahan. Inubanan sa proof of purchase gikan sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste ug Unique Toothpaste. Isukip kini sa usa ka puti nga envelope. Isuwat sa gawas ang promo title ACS Kwarta Extravaganza. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week ug RMN o IFM station nga inyong salbutan. Mas daghang entries ang ipadala, mas dako ang higayon nga makadaog. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza 2023. Hatod sa RMN ug IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. Per DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0753, series of 2023. Ni ana ang mga nagdilaab og nagbagabagang balita gikan sa IFM News Center. Idol, maayong udto. Maglawig sa kahanginan ang IFM Balitang alas 12. Karong adlaw nga Martes, pitsa 17 na sa bulan sa Oktubre 2023. Kami ang inyong mga tig-balita, Idol Tintin Gamay. O kinausap si Baby Lalat. Ato na duwan, Idol, mga headlines sa mga balita. IFM News Headlines. Headlines sa mga balitang lokal. City Vet Jensen subling na pahimang nung abawal gihapon makasulod sa syudad ang mga pork products gikan sa kasikbit nga mga lugar. Samtang South Cotabato wala na tala ang election-related incident. Mga nagkupot og armas nga expired na ang lisensya gipahinumduman nga kutob na lang og mang adlaw ang renewal. Samtang Jensen ang inahanglan og 80 million pesos na confidential fund alang sa 2024. 225 kamakaning rebelde sa South Cotabato nakadawat og tag 20,000 pesos gikan sa DSWD 12. DOH-12 subling nanawagan sa mga ginikanan nga pahinumduman kanunay ang ilang mga anak batok sa sakit nga leptospirosis. Headlines mga balitang regional, walay pagkasinabtan na ay rason sa pagpanugab sa Malaybalay City. Mga ka-estudyante nga nagdala og marijuana naharang sa checkpoint sa Davao. Headlines mga balitang national, mga kooperatiba sa nasod pakusgon sa gobyerno sumala ni Pangulong Marcos.
Kapin sa 400 ka mga establishmento nga may kalapasan sa excise tax regulation gisalakay sa BIR. Headline sa balitang international, Israeli diplomat gipandunggab sa China. WHO nanawagan sa mga Hamas nga buhian ng ilang gipangdagit. Headline sa balitang sports, EJ Obiena suko nga nagbahad nga kasuhan na nag-akusa kaniya nga migamit og banned substance. Samtang pop group performance category sa Grammys sa nagunang target sa SB19. At mga na idol mga detalye sa balitang IFM News Lokal. Hugot nga gipahimangnuan sa City Veterinary Office sa Jensen ang nga hantod karon bawal paghihapon nga makasulod sa dakbayan ng mga pork products gikan sa kasikbit nga mga lugar gumikan sa bahad sa African swine fever kun ASF. Sumala pa nga padahan gihapon ang pagkumpiska sa ASF prevention checkpoint sa mga karning baboy nga wala saktong papeles nga gapasulod sa syudad gikan sa mga silikang probinsya. Matod pa nga hantod karon wala pay kabag-uhan na patakaran kung asa bawal gihapon nga makasulod sa syudad ang mga pork products. Gumikan niini nagpabilin pa ang mga ASF checkpoints sa entry ug exit points sa dakbayan. Samtang wala na natala ang election fear-related incident sa probinsya sa South Cotabato kinang gikabutag ni Police Major Erica Vallejo, spokesperson sa South Cotabato Police Provincial Office. Sa pamahayag pa ni Major Vallejo nga paday ng ilang hugot nga pagbantay sa komunidad aron nga masigurado nga mamahimong malinawon ang nagkaduol karon nga eleksyon. Dugang paniini nga mas gipahugtan pa karon sa ilang hanay ang implementasyon sa tanang mga checkpoint sa probinsya. Alay no sabnin nawagan ang opisyal sa tanang mga kandidato nga mamahimong responsable ug sundon ang mga guidelines sa COMELEC. Alas 12:13 na idol atong adtuan ang atoang balita sa patrol aniya si Idol Ann Mortiga kagawad Ojok at Sharon gihagit ang oposisyon nga gunitan ang komitiba sa transportasyon. Idol Ann sa detalye, go ahead. Karong panahon na Idol Tino ga Idol Lalat na naglibog pa ang atuang konseho sa dakbayan sa General Santos kung unsa ba kayo ang imo lang mahimong desisyon. Human nga ni submitar og letter of resignation ang nahimong nigunit karon sa kining chairmanship sa transportasyon pinaagi ni kagawad Ojok at Sharon gaganiha atol sa iyang privilege hour sa ikay 53 nga regular session sa sangguniang panglusod ng General Santos. Gibutyag niini ang mga rason nganong dili niya buot gunitan ang nasangpit nga kining komitiba gumikan usab sa iyahang kapasidad ug matud pa dito ang ayan ning ihatag sa kining haom gayud nga kaning chairman aron na matagaan og saktong disposisyon ang hisgutanan sa suliran sa transportasyon. Karong orasa kasamtangan pang ginadibatihan kung unsa gayud na motion ng ilahang himuon o resolusyon kay nagpasa kaning resolusyon karon ang usa ka kagawad nga kining dawaton ang resignation ni kagawad Ojok at Sharon ug usa ang laing kagawad usab ni withdraw sa iyahang motion gumikan kay kini nakalapid man sa ilahang IRR o Internal Rules and Regulation na kinahanglan usa lamang ka motion ng iduso o kung galing i-defer kani kay di motion man sa kagawad usab ay Idol Latino Idol Lalat nga i-defer una o dili una hisgutan o ipadaplin una ang pagdawat sa kini resignation ni kagawad Ojok at Sharon inay hisgutan ni sa laing sesyon. Apan karon na wa pa sila nagkasinabot Idol Lalat ug Idol Tin kung unsa gayud ang mahimong desisyon sa konseho kabahin ni ining maong hisgutanan. Samtang sa pikas bahin gihagit karon ni kagawad Ojok at Sharon nga angayan ang muhupot sa komitiba sa transportasyon gagikan sa kining oposisyon. Gumikan kay matud palagi ang rason nga nung siya ang gipili gumikan lamang sa rason nga kaalyado siya sa mayor o dali lang kaayo o atsyok lang kaayo ang kung aduna sila hangyoon ngadto sa buhatan sa mayor butang na dili kini nauyunan sa kining naghupot usab o kining mga kaalyado sa mayor inay kung anduna man sila katakos dawaton nila ang maong kaning komitiba ug dili ini ipasa-pasa Idol Tino ug Idol Lalat. Mao kana atong pinakaulahing impormasyon nakuha diri gikan sa hawanan sa nguniyang panglusod ng General Santos. Alang sa matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service, Idol Ann Mortiga sa tinuod number 1. Base na sa latest KBP Country Media Survey 91.9 IFM News Jensen. Daghang salamat Idol Ann sa imuhang report samtang dugang detalye pas mga balita.
Aniya si Idol Arden Kia, Idol atong palutson na sa Pikas Linya. Kung asa 56 anyos nga babae na banggaan ospital. Idol Arden sa Italia, go ahead. Yes, Idol Tindin Gamay Hospital ang gilandingan karon sa usa ka pedestrian nga babae human nga nabanggaan kini sa usa ka sedan nga sakyanan diya detigil sa may National Highway Barrio Blaan, Barangay Bupong bandang alas 5:45 sa hapon. Gilang nga biktima Idol Tindin Gamay nga si Bernadita Sumaka, 56 anyos o residente sa may Puro 5 sa natangpit nga lugar. Samtang ang driver sa sakyanan ang nailang si Carlito Dacanay, 41 anyos ninyo nga nagpuyo sa may Puro New Society sa natangpit nga barangay. Sa impormasyon gikan sa Traffic Enforcement Unit Gensan nga mitabok sumapa sa kadala ng bahin ang mong biktima o nabanggaan kini sa nasangpit nga sakyanan hinungdan nga nakaangkon kini og samad sa ulo og sayang lawas nga bahin hinungdan usab og gidala kini sa ospital. Sa karon ang kining nasangpit nga biktima ang kadaypa nga nagpaalim sa balay tambalanan samtang ginapaabot pa sa kapulisan ang kining duha ka partido aron sa ilahang ipaigayon na settlement. Report kan sa patrola para sa matik sa balita, matik sa musika ug drama, matik sa public service, Arden Kia ang tinod number 1 base sa pinakalitis KBP Qatar Media Survey 91.9 ayos sa News Jensen. Daghang salamat Idol Arden sa imuhang report samtang dugang detalye pas mga balitang lokal. IFM News Lokal. Nagpahinom daw ang Police Regional Office kon PRO 12 sa mga adunay gihuptan nga armas nga expired na ang lisensya nga kutob na lamang ug mga adlaw pit sa 18 ning kasamtangang bulan. Ang renewal una nga nagpahinom daw ang kapulisan nga kinahanglan nga isurrender unang ilahang o kinsa man ang nanag-iyog mga armas nga expired na ang lisensya aron nga dili makasuhan. Sumala pa kinsa man ang dili isurrender sa ilahang armas sa nasampit nga petsa. Magatubang gilahan og kasong pagsupak sa 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakasayang nga tumong niini nga dili magamit sa mga dautan nga lakang dungan na sa nakaduol nga barangay ug sangguniang kabataang elections sa pitsa 30 ning kasamtangang bulan. Samtang Idol, nanginahanglan si Jensen Mayor Lorely Pacquiao og 80 million pesos na confidential fund alas sa sunod nga tuig. Nasuta nga sa kasamtangan nga tuig ang buhatan sa mayor ang adunay 60 million pesos na confidential fund nga mas taas og 71.43% kumpara sa 35 million pesos nga confidential fund kadtong 2022. Sumala pa nga mihangyo si Mayor Pacquiao nga patasaan pa ang confidential fund. Ang naapil sa proposal lagi sumite sa Executive Department aron nga apil sa sunod nga tuig ang annual investment programs. Samtang dugang detalye pa sa mga balita, Idol. Mukabat sa 225 ka mga kaning rebeldeng nakadawat og livelihood assistance gikan sa Department of Social Wealth and Development kon DSWD-12 sa South Cotabato. Sa pamahayag ni DSWD-12 Regional Director Loreto Jr. Cabaya, nga unta ang tanan nga mga maibalik sa sabakan sa balao dili tawgon nga mga kaning rebelde kun dili tawgon na sila nga mga negosyante. Tambag paniini sa mga kaning rebelde nga unta nga dagko og tabang kini sa mga pamilya sa manisgutan alang sa pagbag-o sa ilahang kinabuhi. Nasayan nga ang matag usa ka former rebels ang makadawat og 20,000 pesos nga livelihood settlement grant ilalom sa programa sa DSWD-12 nga Sustainable Livelihood Program. Alain ni inay subling na nawagan ng opisyal sa mga anaa pa sa kalihukan nga mobalik na sa bakan sa gobyerno. Subling nanawagan ang DOH-12 sa mga ginikanan nga pahinumduman kanuna ang ilang mga anak batok sa sakit nga leptospirosis. Gikabutag sa botan sa maayong panglawas nga angay mag-amping tungod sa nasinatian nga pagulan-ulan nga posible nga paspas nga pagkatag sa mong sakit. Sumala pa sa DOH-12 nga ang sakit nga leptospirosis nga posible nga makuha sa tubig ang kontaminado na tungod sa ihi sa ilaga. Matod pa nga mas paspas ang pagtakboy sa mong sakit ug galing adunay sama pwede usab nga mutakboy sa agi sa mata, ilong o kaha sa baba. Sumala pa nga mas makaayo nga likayan ang pagtunob sa tubig bahaon sa man nga kontaminadong tubig nga posibleng adunay sakit nga leptospirosis. Alas 12:20 na nga tuwang oras, Idol, ug karon ato nang adtuan ang mga detalye sa balitang IFM News National. Giawhag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga cooperative movement ug mga asosasyon sa mga mag-uuma nga magsugod na sa ilahang consolidation.
Matod sa Pangulo ang kiniaron nga mapakusgan ang kooperatiba ug aron nga malapad og madako ang mga ginaproseso o ginatamnan nga lupa. Matod sa presidente nga mahinungdanon na ang pagtipon-tipon sa mga kooperatibang pang-agrikultura aron nga mahatagan kini og igong suporta gikan sa gobyerno. Pipila matod pa sa suportang gihatag sa gobyerno mao ang mga dagkong makinarya para sa processing, milling, handod nga sa marketing para nga makatipid sa cost of production, mapanindot og madaghan ang produksyon ug madako ang kita sa mga kooperatiba ug mga mag-uuma. Samtang idol naharang sa otoridad ang duha ka estudyante nga nagdala og gituhang marijuana pasod alas 7 sa gabi niadto nakalabing adlaw sa PNP TF Joint Comelec Checkpoint sa Davao City. Gila madinapan nga sila Nino Ray Tablizo, 18 anyos single, usa ka JV Abiliani Damier, 21 anyos nga usa ka single nga susamang nanimoyo sa San Jose, Barangay Daliao, Turil, Davao. Madang pusong na babaga ng mga suspect pinaagi sa PNP Joint Comelec Checkpoint nga gilusad sa mga sakop sa Eden Police Station, 27th Infantry Battalion o Task Force Davao sa nisgutang lugar. Nakumpis nga gikan kanila ang usa ka plastic sachet sa gipinaugang dahon sa marijuana ug butimbang sa gibanabana ang 1.16 grams nga nagkantidad og 700 pesos. Alas 12:22 na idol o karon nato nang aduan ng mga detalye sa balita. IFM News International. Samdan ang usa ka Israeli diplomat sa China human kining gidunggab sa wala pa mayling sospek sa kalsada sa Beijing. Makita sa usa ka video nga nabalik-balik nga gidunggab sa sospek ang biktima, hinungdan nga nagkalat ang dugo niini sa semento. Matod sa Foreign Ministry na hitabang pagpangatake layo sa compound sa embahada sa Israel nga mao'y gitrabahuan sa biktima. Sa karon padaan pa ang ginapahigang investigasyon sa mga otoridad sa posibleng motibo sa nasampit nga krimen. Samtang ang biktima ang padampang nagpaalim sa balay tambalanan o ganaan na sa stable nga kondisyon. Samtang idol, nanawagan karon ang WHO sa Hamas militants nga buhian ng ilang mga gipangdagit. Sa pamahayag pa ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga kabalaka karon ang padayon nga gera din na damay ang daghang inosente nga sibilyan ug bata. Angay sumara pa nga taga nagbili ang kinabuhi labi na mga sibilyan nga nadamay lamang sa mga kagubot. Kaya namduman nga nagdeklara ang Israel og gera sa Hamas human ang sorpresa nga pag-atake sa mga Hamas militants sa Israel. Alas 12:23, so garon nato ng aduan na idol ng mga detalye sa balita. IFM News Sports. Soko og gilabihang kadismaya ang gibati ni Pinoy Olympian ug pole vault champion EJ Obiana human siya giakusahan nga gibato kaniya nga siya migamit og illegal nga substance mao nga nidaog sa Europa. Ang pamayag nini ang reaksyon niya sa nalathang artikulo nga Voltaire Magazine kung asa giakusahan siya ni Anais Lavillenie nga misi sa atleta nga si kanhing Olympic champion na Renaud Lavillenie sa France nga nagipildi ni Obiana sa mga kompetisyon. Matod pa sa aligasyon, mahisama matod pa si EJ sa kani usab nga Olympic gold medalist nga si Thiago Braz sa Brazil nga mahagbong usab ang career. Ang former Olympic pole vault champion nga si Braz ang gisuspende sa Athletics Integrity Unit ni adtong bulan sa Hulyo. Putyag usab sa akusasyon, sama matod pa ang coach nilang ni Braz o Obiana. Bago sab sa personal assistant ni EJ nga si Jim Lafferty. Pulos bakak ang aligasyon nga gamit matod pa si EJ sa performance-enhancing drugs. Ipaniguro sab sa world's number 2 pole vaulter og Asian Games gold medalist nga si EJ. Ito na nila ang posibilidad nga magdosog illegal o legal action sa maong pagpangdaot. O garan idol ato ng aduan ng mga detalye sa balita. IFM News Showbiz. Idol, niduso karon nag-entry ang P-pop group nga SB19 alang sa Best Pop Duo Group Performance category sa Grammys. Pambato nila ang ilang hit song ginto. Aduna pay paghahimuon ng mga botasyon aron nga mahimong nominado ang sa moong kategorya. Ang mga grupo kay gilangkuban nila ni Pablo, Josh, Stel, Ken og Justine. Lakip sa gipang pilian mga Albert International artists nga sama nilang Taylor Swift, Sam Smith og Carly Rae Jepsen. Karong November 10, i-anunsyo ang opisyal nga listahan sa mga nominado sa Grammys 2024. Idol mo ka na naglangkob sa unang yag-yag mga balita sa ato ang IFM balita sa alas 12:02. Karong adlaw nga Martes, daghang salamat kay sa inyohang pag-uban-uban sa makausap kini usab ang inyohang mga tig balita, Idol Tintin Gamay.
O para sa matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service, kiniusab si Baby Lalat. Alang sa tinuod nga numero 1, kinibase na sa latest Kantar Media Survey. 91.9 IFM News, Jensen. Unsa pay answer? Matik!